Sa Pilipinas at Vatican City na lamang hindi pinapayagan ang divorce, pero gusto yang baguhin ng ilang mambabatas, kaya muli silang naghain ng mga panukala na gawing legal ang divorce sa Pilipinas. Payo naman ng isang sociologist, kailangan pag-aralan itong mabuti dahil posibleng makaapekto ito sa value system ng mga Pilipino. 5 taong gulang pa lang si Lawrence Mark Yabut nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. I came from a broken family. I know how it feels na naghiwalay ang pamilya. The stigma of the society ng Filipinos ngayon, kasi masyado tayong conservative. So, the society is not yet ready. Kaya hindi siya pabor na magkaroon ng divorce sa Pilipinas. Naniniwala siya na hindi ito ang solusyon sa mga problema ng mag-asawa. Iba naman ang paniwala ni AJ Aureliado. Galing kasi siya sa magulong pagsasama. At ang paghihiwalay daw nilang mag-asawa ang naging daan para mas makilala nila ang kanilang mga sarili at makapagbagong buhay. Once they find out that they're not compatible with the person that they're with, they eventually lose the love. Siyempre, they'll drift apart. And divorce is the best way to actually settle everything. Sa Kamara, muling inihain ni Representative Edsel Lagman ang divorce bill. Tinawag niya ang refiled bill na Absolute Divorce Act. Sa Senado naman, naghain si Senator Riza Ontiveros ng Dissolution of Marriage Act. Nakasaad dito na kabilang sa mga grounds for absolute divorce ang rape o pangahalay bago o matapos ang kasal at irreconcilable marital differences. Sa ngayon, ang Pilipinas at Vatican na lamang ang walang divorce sa buong mundo. Ipinaliwanag ng simbahan kung bakit tutol sila sa divorce at ang kaibahan nito sa annulment. Ang annulment kasi from the very start, invalid talaga yung marriage. Yung diborsyo kasi, you are talking about a valid marriage and you would like to invalidate it. At hindi naman din yung kumaga sa pananaw ng simbahan pwede. Dahil naniniwala ang simbahan, sino man ang pinagpukulod ng Diyos ay hindi mo pwedeng paghiwalay. Tingin naman ng isang abogado, kailangan na natin ang diborsyo sa bansa. Mas practical po ang divorce para rin po sa, lalo na sa mga bata, at mabilis yung mga transaction kasi nga the divorce will settle the transaction sa third parties like insurance companies, like banks. Ang annulment kasi, ang procedure, it's very tedious So, yung mga mayaman lang talaga, honestly, yung mga mayaman lang talaga nakaka-afford nito. Payo ng isang sociologist, kailangang balansehin ang advantages at disadvantages ng pagkakaroon ng divorce sa Pilipinas. Kapag naaprubahan ang diborsyo sa Pilipinas, ay malaki raw ang magiging epekto nito sa values system ng mga Pilipino. Para sa atin talaga, we always look at trying to save the family. Pasado na sa House Committee on Population and Family Relations ang panukala para sa divorce. Pero abangan kung papasa ba itong tuluyan ngayong 19th Congress. 13th Congress pa ito paulit-ulit inihahain pero hindi umuusad. Inaprubahan na rin ng komite ang panukalang kilalanin ng Estado ang annulment ng kasal ng simbahan. Sa ngayon kasi, kahit annulled na sa simbahan, kailangan pang magpa-annul sa korte. Sa kasalukuyan, ang mga legal na paraan pa lamang ng paghihiwalay ng mag-asawa ay legal separation, annulment at dissolution of marriage. Pero magastos, mahaba at masalimuot ang proseso ng mga ito. May mga kontra sa lahat ng panukalang divorce. Pero pagpunto ng ilan, mahalaga ang option ng divorce, lalo na iyong mga nasa abusive relationship. Ang CBCP hindi pa rin pabor sa divorce pero suportado raw ang pagkilala ng Estado sa annulment. Lusot na sa ikatlot huling pagbasa ng Kamara ang panukalang gawing legal ang diborsyo sa Pilipinas. Tanging Pilipinas at Vatican na lang ang natitirang estadong walang divorce law sa buong mundo. May report si Tina Panganiban Perez. I ask you. Hindi lahat ng kasalan, happy ending. Tulad ng kay Mila, di niya tunay na pangalan. Pinilit siyang magpakasal sa lalaki na kabuntis sa kanya. For 9 years, tiniis ko lahat ng pang-aalipusta niya nang walang nakakaalam na kahit sino. Walang nakakaalam na muntik na niya kaming mapatay na mag-iina sa loob ng bahay 2 beses. Si Maria, di niya rin tunay na pangalan. Gusto na rin makalaya sa pang-aabuso ng mister sa loob ng 10 taon nilang pagsasama. I am mentally, physically, sexually abused. Lahat ng pang-aabuso. Sa una, masaya. Pero nung makilala, habang nakasama mo siya sa isang bubong, doon makilala ang isang tao. House Bill number 9349 is approved on third and final.
kaya nang lumusot sa Kamara sa ikatlot huling pagbasa ang panukala para sa absolute divorce, naiyak sa tuwa si Mila. Sa panukala, kailangang magpetisyon sa korte para sa divorce ang isa sa kinasal o ang mag-asawa. Kasunod niyan, may 60 araw na cooling off period kung saan pwedeng magkabalikan na mag-asawa. Pag di na talaga kayang ayusin pa, magsisimula ang pagdinig. Kabilang sa grounds para payagan ng absolute divorce, ang physical violence sa asawa o sa anak, pagpilit sa asawa o anak na pumasok sa prostitusyon, drug, alcohol at gambling addiction, marital infidelity, pagtatangka sa buhay ng asawa o anak, at pag-abandona sa pamilya. Mas mura rin daw ito kaysa ibang paraan ng hiwalayan dahil hanggang 50,000 pesos lang ang gagastusin ng nagpetisyon. Posible ring di na pagbayarin ng kahit anong fee ang petitioner kung ang halaga ng ari-arian niya ay di lalagpas ng 2.5 million pesos. Titiyakin din ng korte na maayos ang hatian ng conjugal property, pangangalaga sa mga anak, sustento at iba pa. Pero kung mapapatunayan ng korte na isa sa mga kinasal ay pinilit ang kanyang asawa na magpetisyon para sa divorce o kaya nagkuntsabahan sila, makukulong sila ng 5 taon at pagmumultahin ng 300,000 pesos. Pag di naman nagbibigay ng sustento, pwedeng pagmultahin ng 50,000 hanggang 200,000 pesos at pwede pang makulong. Tanging ang Pilipinas at Vatican na lamang ang mga estadong walang divorce law sa buong mundo. This is half the battle won for us. Doon tayo pupunta sa Senado upang maaproban ang counterpart measure. Wala akong balak dumiin pabor o kontra dito. Sabi ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP, hindi nito sakop ang mga kasal na binasbasan ng simbahan. Hindi rin daw solusyon ng diborsyo sa mga problemadong pagsasama. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.